Nang sumapit ang gabi, ay nakita niya si Maria galing sa kusina. Umupo ito sa tabi niya at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. "Pumasok na tayo, iha. Lumalamig na dito, baka magkasakit ka. Pumasok ka na sa loob at ipaghahain kita ng hapunan." "Dumating na po ba siya?" tanong niya sa matanda. "Hindi pa, iha." May pag-aalalang sabi ni Maria. "Palagi ba siyang ganito kalit umuwi?" muling tanong ni Leslie. "Hindi naman, iha. Nalilate lang siyang umuwi kapag kasama niya ang mga katrabaho niya." "Humihingi ako ng paumanhin sa iyo, iha. Minsan kasi ay marami siyang tinatapos na trabaho. Kaya naglalaan siya ng ekstrang oras para ipagpatuloy ang hindi natapos na trabaho," paliwanag ng matanda. "Baka po may kasama siya ngayon, kaya mas mabuti sigurong huwag na lang nating hintayin kung anong oras siya darating," patuloy niyang sabi kay Maria. Muling humingi ng paumanhin ang matanda kay Leslie, bago muling nagpatuloy. "Iha, kung mababago ko lang sana ang mga bagay para sa'yo, ay ginawa ko na." Biglang nakaramdam ng lungkot ang matanda para kay Leslie. "Halika na sa loob, tikman mo ang espesyal na pagkain na niluto ko para sa'yo. Nais kong makita mo ito kung magugustuhan mo," nakangiting sabi ni Maria. Inihain ni Maria ang steak na manok at masarap na sausawan. Kahit na wala siyang gana, ay pinilit niyang kumain. Nasa kalagitnaan na siya ng pagkain nang marinig niya ang pagbukas ng pintuan. Kaagad na nagtago si Leslie sa likod ng counter ng kusina para hindi siya makita ni Vince. Hindi nagtagal ay nakita niya si Vince mula sa kanyang pinagtataguan. Muli siyang nagulat nang makita niya na may kasama na naman itong haliparot na babae. Huminga siya ng malalim dahil sa nakita niya. Malinaw na may nangyaring kababalaghan sa kotse nito habang sakay sila. Dahil sa mga markang nakita niya sa katawan ng malupit niyang asawa, ang slim na babaeng kasama niya ngayon ay mukhang babaeng mababa ang lipad. Ang suot nitong damit ay tila kinulang para matakpan ng tama ang kanyang buong katawan. Napansin din ni Leslie na may punit ang pang-itaas na bahagi ng damit ng babae na tila sinadya dahil sa sensasyon na kanilang nadama. Isinara ni Vince ang main door mula sa loob, ngunit ang kasama nitong babae ay halos hindi na makapaghintay. Ang kamay nito ay nakahawak sa maselang bahagi ng katawan ni Vince. Di nagtagal ay gumanti si Vince at sinimulang halikan ang babae habang hinihila ito paakyat sa kanyang silid, sa lugar kung saan mahigpit niya itong ipinagbabawal kay Leslie, na kung tutuusin ay pribadong lugar ito ng mag-asawa ayon sa batas. Pagkatapos ni Leslie na masaksihan ang mga pangyayari, ay nawalan siya ng ganang kumain. Ang karimari-marim niyang nakita ang dahilan kung bakit siya nawala ng gana. Bumalik siya sa kanyang kwarto at umiyak sa ilalim ng unan. Walang sino man ang nang-insulto sa kanya ng ganito sa buong buhay niya. Bakit kailangan siya ang hilingin ni Mr. Lasenza na mapangasawa ni Vince? Bakit hindi na lang iba? Bakit kailangan niyang pakasalan ang anak nito? At bakit kailangang insultuhin siya ni Vince ng ganito? Bakit ganito kababa ang tingin nito sa kanya? At bakit kailangan niyang masaktan ng ganito? Naumagahan ay maagang nagising si Leslie. Tumayo siya upang maligo. Ito ang unang pagkakataon na lalabas siya ng bahay pagkatapos ng kasal. Base sa kanyang mood, iniwasan niya ang pagsusuot ng karaniwang damit na gusto niya. At nagpa siyang magsuot ng disenteng top na kulay pink at tinernohan ng pencil cut na palda na kulay gray. Ayaw niyang magmukhang sexy, kaya't pinili niya ang ganitong klase ng damit para maitago ang hubog ng kanyang katawan. At para makumpleto ang kanyang hitsura, ay naglagay siya ng makeup para maitago sa kanyang ama ang kanyang namumugtong mga mata,
Pagkatapos ng 2 gabing pag-iyak, sumilip si Leslie sa kusina at napansin niya si Vince na kumakain ng almusal. Nang tumayo ito, ay nakita ni Leslie ang paghalik nito sa pisngi ni Maria. Isang halik na may respeto. Ngumiti ito kay Maria at nagmamadaling umalis. Hindi makapaniwala si Leslie sa kanyang nakita. Paano nangyari na ang isang bastos at malupit na lalaki ay ganito pala kalambing at karespeto? Pagkaalis ni Vince ay pumasok si Leslie sa kusina para mag-almusal. Mula sa gilid ng kanyang mga mata ay napansin niyang nagtataka si Maria nang makita siyang nakabihis. Ngumiti si Leslie at ipinialam niya sa matanda ang tungkol sa pagbalik niya sa trabaho. Natuwa naman si Maria nang malaman ito. Nang matapos siyang kumain, ay ipinakilala siya ni Maria sa personal driver na si Mang Isko. Si Mang Isko ang magsisilbing driver ni Leslie saan man siya magpunta. Matapos niyang makilala si Mang Isko, ay naisip ni Leslie na makakaapekto ito sa kanyang privacy. Ngunit anong privacy pa ang kailangan niya? Tiyak naman na walang pakialam sa kanya ang asawa niya. Kaya't kinalimutan niya ang mag-isip ng ganon. Nang dumating si Leslie sa kumpanya, ay agad siyang dumiretso sa kanyang silid. Mabigat ang kanyang puso nang muli niyang makita ang kanyang workstation. Muli niyang naisip kung gaano kabilis na bago ng panahon ang kanyang buhay. Ngunit ang mga kagamitan at ayos ng kanyang silid ay tulad pa rin ng dati. Life was so unpredictable, sambit niya sa kanyang sarili habang patuloy na pinagmamasdan ang buong silid. Ilang minuto lang at ipinatawag si Leslie ng kanyang ama sa opisina nito upang makita ang panghuling disenyo na kanyang ginawa at pinag-usapan ito. Hindi masaya ang daddy ni Leslie na aalis na siya sa kumpanya at lilipat na sa Lasenza Corp para doon magtrabaho sa lalong madaling panahon. Pero wala siyang magagawa dahil ito ang nararapat. Nang dumating ang oras ng tanghalian, ay muli niyang nakita si Derek sa kantin ng kumpanya. At tulad ng dati, ay magkasabay silang nagtanghalian. Sa maiksing oras, ay marami silang napag-usapan ni Derek. Siyempre hindi niya ikinwento ang lahat tungkol sa kung paano siya itrato ni Vince. Nabanggit niya rin kay Derek na lilipat na siya sa Lasenza Corp para doon na magtrabaho. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Derek nang malaman na aalis na siya sa kumpanya. Huwag ka nang malungkot, magkikita pa rin naman tayo kahit sa ibang kumpanya na ako papasok. Pagkatapos ng office hours, pwede tayong lumabas kasama si Sheila at iba pa nating kaibigan. Pwede ka rin pumunta sa bahay kung saan ako nakatira ngayon. Why not? Magkaibigan naman tayo, hindi ba? Patuloy na sabi ni Leslie. Pwede ba kitang maimbitang magkape sa paborito nating coffee shop? At next time na lang ako pupunta sa inyong bahay. Nag-aalalang sabi ni Derek. Okay, after office hours, nakangiting sagot ni Leslie. At dahil kailangan niyang makumpleto ang maraming mga sketch at design, ay hinintay siya ni Derek na tapusin ang kanyang trabaho. At pagkatapos ay sabay silang umalis at nagtungo sa paborito nilang coffee shop. Sinabi ni Leslie kay Mang Isko na umuwi na at huwag na siyang hintayin. Pero tumanggi ito at sa halip ay sumunod na lang sa sinasakyan nilang kotse ni Derek. Marahil ay ito ang order sa kanya ni Vince. Hindi naman nag-alala si Leslie dahil wala naman itong pakialam sa kanya. Kaya gagawin niya ang gusto niya dahil ipinaubaya naman sa kanya ni Vince na pwede niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Huwag lang makita ang pagmumukha niya. Masayang nagkwentuhan sina Leslie at Derek at marami silang napag-usapan. Masaya si Leslie na muli niyang nakausap si Derek at sa kabila ng nangyari sa kanila ay maluwag na tinanggap ni Derek na hindi talaga sila para sa isa't isa. Ganun pa man ay nanatili ang maganda nilang samahan bilang magkaibigan. Pagkatapos ng masayang kwentuhan ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Madilim na nang ihatid siya ni Derek sa mansyon. Bumaba si Leslie mula sa sasakyan
at hinalikan siya ni Derek sa noo at sinabing, "Tandaan mo ang sinabi ko, Leslie. Anytime na kailangan mo ng makakausap, tawagan mo lang ako or i-message mo lang ako, ha?" Ngumiti lang si Leslie at pumasok na sa loob. Nang buksan ni Leslie ang pinto ng kanyang kwarto, ay isang malakas na kamay ang nagtulak sa kanya sa kama. Patuwad siyang napasubsob sa kama. Habang ang isang pares ng malakas na kamay ay nakahawak sa kanyang mga braso mula sa likuran, nakilala ni Leslie ang amoy kung sino ito. Kay Vince niya lang naaamoy ang ganitong klaseng pabango. Mahigpit siyang hinawakan ni Vince sa mga braso, kaya't nasaktan siya. Napakasakit nito. Naramdaman niya ang pagbaon ng mga daliri nito sa kanyang braso. Gumawa siya ng paraan. Pinilit niyang labanan ang kamay na iyon, dahilan para lalo siyang masaktan. Napaungol siya sa sakit. Ang luha ay dumaloy mula sa kanyang mga mata at ang kanyang bedsheet ay nabasa sa loob ng ilang segundo. Walang sino man ang nagmalitrato sa kanya ng ganito. Natigilan siya at hindi alam kung ano ang gagawin. "Bakit mo ako pinakasalan? At bakit mo sinira ang buhay ko? Bakit ako? Sa dinami-rami ng mayayamang bachelor, ako pa talaga? At ngayon ay hindi ka pa nakontento. Sumasama ka pa at nakikipaglandian sa kung sino-sinong lalaki. Siguro inaakit mo sila para mas marami kang makuhang pera. Ni hindi ka makapaghintay o makontento sa kung ano ang meron ka, ganun ba?" Hindi na nakatiis si Leslie sa kanyang mga naririnig mula kay Vince. Kaya bumulong siya habang humihikbi sa kama. "I don't need your money. Ang aking pamilya ay may sapat na yaman. Ano ang nagawa kong mali? Bakit mo ako sinasaktan?" "Oh really? Alam kong importante ang pera sa isang gold digger na tulad mo. At ano ang ginagawa mo? Sinabi ko sa'yo na patuloy ako magde-deposit ng pera sa account mo, pero hindi ka pa nasiyahan. At ngayon naman, plano mong ipakita ang iyong pagmumukha sa aking opisina. Bakit meron ka bang planong magnakaw sa kumpanya? Bakit mo kinumbinsi ang daddy ko na magtrabaho sa aking kumpanya?" Galit na sabi ni Vince. "Wala akong magagawa dahil ang daddy mo ang may gusto na doon ako magtrabaho," sabi ni Leslie habang umiiyak sa sakit dahil sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya ni Vince. "Huwag kang magsalita. Ayaw kong marinig ang boses mo. Tandaan mo, huwag na huwag mong ipapakita sa akin ang pagmumukha mo kahit nasa opisina. Kung may kailangan ka, kausapin mo ang aking mga empleyado. Naiintindihan mo?" Para maiwasan ang sakit na kanyang nadarama mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Vince, ay tumango na lamang siya para bitiwan na siya nito. Pagkatapos niyang tumango, ay naramdaman niyang unti-unting nawawala ang sakit sa kanyang braso. Naramdaman niya ang paglabas ni Vince mula sa pinto ng kanyang kwarto. Pagkalabas ni Vince sa kwarto ni Leslie, ay agad itong dumiretso sa kwarto niya sa itaas. Mabigat ang puso niya dahil sa kanyang nagawa. Pakiramdam niya ay nangilabot ang kanyang buong katawan. Paano niya nagawang saktan ang isang babae? Paano niya ito nagawa sa isang tulad ni Leslie? Nakukonsensya siya sa kanyang nagawa at nakaramdam siya ng galit sa sarili. Ano man ang nagawa ni Leslie sa pamilya niya at sa kanya, wala pa rin itong karapatan na sirain ang kanyang buhay. At ngayon, gusto pa nitong magkaroon ng bahagi sa kinikita ng kumpanya, pati na rin sa mga properties. Kaya kinumbinsi niya si Daddy para doon magtrabaho. Ito ang pumasok sa isipan ni Vince habang nasa loob ng kwarto. Galit na galit siya kay Leslie. Kinamumuhian niya ang babaeng ito. Sinubukan ni Vince na pakalmahin ang sarili. Madilim ang kanyang silid, ngunit hindi siya nag-abalang buksan ang ilaw. Nakaramdam siya ng sakit ng ulo. Marahil ay kailangan niya ng malamig na shower para makatulog. Pagkapasok ng banyo,
ay tumapat siya sa ilalim ng shower at hinayaang umagos ang tubig sa kanyang buong katawan. Kailangan niyang palamigin ang sarili. Nakasakit siya ng isang babae dahil sa galit na kanyang nararamdaman. Hindi niya nagawang kontrolin ang sarili, kaya naitulak niya ng buong lakas si Leslie. Pagkatapos niyang maligo, ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Napagpasyahan ni Vince na tanggalin ang galit para makatulog. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ay muling pumasok sa isip niya ang malaanghel na mukha ng isang babae na nakita niya sa bar bago siya ikasal. Nakakatuwang pagmasdan ang maganda at inosente nitong mukha. Ang mga mata nitong kaakit-akit, ang mahaba nitong buhok na parang kay sarap haplusin, at ang magandang ngiti, not to mention her killer body. Ang halos perpektong hubog ng katawan ng babae ay isang tunay na maganda at kaakit-akit. Kailanman ay hindi siya nakakita ng ganito kagandang hubog ng katawan ng isang babae at may inosenteng mukha. Gusto niyang makalapit ng araw na iyon. Hangad niyang mahawakan ito. Nakakaakit ang kanyang sexing kasuotan. Gusto niyang mahawakan ang babae upang malaman niya kung totoo ba ito o imahinasyon lamang niya. Dahil sa hindi ka nais-nais na gold digger na babae na ipinagkasundo sa kanya noong gabing iyon, minabuti niyang magtago sa mundo dahil sa galit. Kaya't nagsuot siya ng jacket na may hood para matakpan ng bahagya ang kanyang galit na mukha at nagtungo sa bar. Doon niya nakita ang babaeng may malaanghel na mukha. Kahit gusto niyang lapitan at makilala ang babae, ay hindi niya ginawa dahil alam niyang naipagkasundo na siya ng kanyang ama sa isang babaeng hindi niya kilala at hindi pa niya nakikita. Marahil ay ito ang dahilan kung bakit galit na galit siya sa kanyang asawa. Kahit anong pilit ni Vince na makatulog, ay ayaw siyang dalawin ng antok. Bumangon si Vince mula sa pagkakahiga at nagpa siyang pumunta sa bar kung saan niya nakita noon ang magandang babae. Magbabaka sakali siya na muli niyang makikita ang babae sa bar. Ang kanyang galit kay Leslie ang nagtaboy sa kanya upang pumunta sa bar. Ito na lamang ang maaaring makapagpatulog sa kanya. Tuwing pupunta roon si Vince, ay palagi siyang nakakaramdam ng koneksyon sa babaeng kanyang hinahanap at kailangan niya ang koneksyon na iyon ngayon. Mabilis na nagbihis si Vince at kinuha ang susi ng kanyang kotse at agad na umalis. Nakita siya ni Maria habang siya ay paalis, na may halong lungkot at pagkabigo sa mukha nito. Siguro ay nakita ni Maria ang ginawa niya kay Leslie. Inalagaan siya ni Maria tulad ng pag-aalaga ng isang tunay na ina. Ito ang nagpalaki sa kanya simula nang siya ay ipanganak. Labis ang paggalang niya sa matanda, kaya hindi niya maiwasang masaktan sa tuwing nakikita niya itong nalulungkot dahil sa pagtrato niya sa kanyang asawa. Pinaharurot ni Vince ang kanyang sasakyan para makarating agad sa bar. Tulad ng dati ay marami ang tao sa bar. Pagkapasok niya ay umupo siya sa nakagawiang pwesto sa counter ng bar at nag-order ng maiinom. Muli ay bigo siya na makita ang hinahanap niyang babae. Bakit hindi na siya napaparito? Hinahanap niya ito bawat gabi sa tuwing nagpupunta siya dito. Ngunit hindi niya na ito nakita simula noon. Kung pinayagan lamang siya ng kanyang mga magulang na pumili ng kanyang mapapangasawa at binigyan siya ng mas maraming oras bago siya ipagkasundo kay Leslie, ay siguradong masaya ang kanyang buhay sa piling ng babaeng gusto niya. Pakiramdam ni Vince ay natrap siya ng kanyang sariling mga magulang. Ang kanyang asawa ngayon ay ang kanyang kapalaran. Ang sakit na nararamdaman niya ay paulit-ulit. 1 taon siyang magtitiis bago siya magiging malayang muli. Hahanapin niya ang babaeng para sa kanya. Ito ang naisip niya upang mapagaan ang bigat sa kanyang dibdib. Patuloy siyang uminom pero ang sakit na nararamdaman niya ay hindi nababawasan. Kaya nagpatuloy siya sa pag-inom. Nalasing si Vince, dala-dala sa kanyang isipan
ang tungkol sa 1 taon niyang titiisin bago siya maging malayang muli. At hahanapin niya ang babaeng nagpatibok sa kanyang puso. At kahit 1 beses pa lang niya itong nakita, ay nakakasiguro siya na ito ang babae para sa kanya. Ang may-ari ng bar ay kaibigan ni Vince at tinulungan siya nitong makauwi dahil wala na siya sa kondisyon para tumayo ng mag-isa. Hinatid nito si Vince pauwi at iniwan sa may pintuan. Matagal na kumatok si Vince, ngunit walang nagbubukas ng pinto. Kailangan niyang makapasok at makapunta sa kanyang kwarto. Nahihilo na siya sa kalasingan, kaya hindi na niya mabuksan ng tama ang pinto gamit ang kanyang sariling susi. Kahit meron siyang susi, ay wala na siyang maalala dahil sa kanyang kalasingan. Hindi nagtagal ay biglang bumukas ang pinto. Nagulat siya at umiling. Totoo ba? Walang nagbukas ng pinto? Nagbukas lang ba ito ng mag-isa? Gising ba siya o nangangarap lang? Anong nangyayari? Pagkapasok niya ay napasinghap siya ng maluwag nang makita niya na may humawak sa pinto mula sa likuran. Siguro si Maria iyon. Pagkapasok niya ay pabagsak siyang naupo sa couch. Humiga siya sa sofa at sinabing, "Manang, dalahin mo ako sa aking kwarto. Please," sabi ni Vince habang nakapikit ang mga mata. Ngunit ang inakala niyang si Maria ay hindi lumapit sa kanya, ni hindi ito gumagalaw mula sa kinatatayuan nito. Ano ang nangyayari? Bakit hindi siya nito nilalapitan? Umungol si Vince at doon ito nag-umpisang lumapit sa kanya. Ipinikit muli ni Vince ang kanyang mga mata at hinintay ang paglapit nito. Habang nakalugmok si Vince sa kalasingan, si Leslie naman ay nagdadalawang isip kung dapat ba niya itong tulungan sa kabila ng malupit na pagtrato nito sa kanya. Ngunit sa tingin niya ay lasing na lasing si Vince at mukhang nahihirapan ito sa kanyang kalagayan, kaya hindi niya ito natiis at nagpasa siya na tulungan ito. Dahan-dahan siyang lumakad palapit kay Vince. Nang mapansin niyang nakapikit ito, ay tinulungan niya itong makatayo. Ang bigat ni Vince ay hindi pangkaraniwan, pero tinulungan pa rin niya itong makaakyat sa kwarto nito. Walang pagkakataon si Vince na tumingin sa kanya. Ngunit alam ni Vince kung gaano siya kabigat para kay Maria, kaya sinubukan niyang pagaanin ang kanyang katawan hanggat maaari. Kahit hindi niya sigurado kung nakakatulong ba ito kay Leslie na inaakala niyang si Maria. Nang makarating sa kwarto, ay agad na inihiga ni Leslie si Vince sa kama at tinanggal ang sapatos nito. Ramdam ni Leslie ang malamig na hangin, kaya kinuha ni Leslie ang blanket at inilagay ito sa katawan ni Vince. Habang abala si Leslie sa paglalagay ng kumot sa katawan ni Vince, ay hindi sinasadyang nakita ni Vince ang kanyang mukha. Finally, holy hell, hindi siya si Maria. Tumalon ang puso ni Vince. Naghahalusinate pa siya, kaya ang tingin niya kay Maria ay ang kanyang mystery girl. It was her, ang babaeng binabalik-balikan niya sa bar, ang magandang babae na bumihag sa kanyang puso. Habang nakatingin ito sa kanya, ay napansin ni Vince ang takot sa mga mata nito. Papalayo na sana si Leslie nang bigla siyang hawakan ni Vince. Napahawak ito sa baywang niya. Muling nakaramdam ng takot si Leslie nang hawakan siya ni Vince. Natatakot siya na baka muli siyang saktan ni Vince. Nagtaka si Vince kung bakit mukhang takot na takot ito sa kanya. Napapikit siya nang muli siyang hawakan ni Vince at dahan-dahan siyang inihiga nito sa dibdib. Naramdaman ni Leslie na mas humigpit pa ang hawak nito sa kanya habang nakatingin sa kanyang mukha. "Don't run away from me, please," halos pabulong na sabi ni Vince. Magkahalong gulat at pagkalito ang naramdaman ni Leslie nang marinig niya ang sinabing iyon ni Vince. Sinubukan ni Leslie na umalis sa pagkakayakap sa kanya ni Vince. Ngunit hindi iyon nangyari. At nang magkaroon ng pagkakataon, ay hindi na inalis pa ni Vince ang kanyang mga mata kay Leslie. Bawat parte ng mukha ni Leslie ay talagang kaibig-ibig. Ang mga labi nitong tila kay sarap halikan buong gabi. Halos ma-hypnotize si Leslie sa mainit na tingin sa kanya ni Vince.
Natigilan si Leslie nang maramdaman ang paglapat ng mga labi ni Vince sa kanyang mga labi. Halos malunod siya sa mainit na halik ni Vince. Hindi alam ni Vince kung paano ilalarawan ang saya na kanyang nadarama dulot ng halik na iyon. Sa unang pagkakataon ay ngayon lang siya nakaramdam ng ganito kasarap na halik. Pakiramdam niya ay kinumpleto siya ni Leslie. Sinubukan niyang palalimin ang halik, ngunit nahirapan siya dahil hindi tumutugon si Leslie. Bakit hindi siya tumutugon? Kiss me please, I need it. Just one kiss please. Nagsusumamo niyang bulong kay Leslie. Isang bagay na hindi niya kailanman nagawa sa ibang babae. Patuloy niyang hinalikan si Leslie. Inaasahan niyang matutunaw ito ng konti. Nakikiusap siya sa pamamagitan ng halik. Nakalipas ang ilang minuto, ay naramdaman niyang dahan-dahan itong tumutugon. Sinubukan ni Vince na ihiga siya sa kama ng dahan-dahan. Dinaman niya ang pagtugon nito sa kanya at nilasap ang malambot nitong mga labi na tila hindi nakakasawang halikan. Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Vince kay Leslie. Hindi masabi ni Leslie kung gaano katagal ang halik na iyon bago ito natapos. Inihiga siya ni Vince sa dibdib habang ang dalawang kamay ay nakapaikot sa kanyang bewang. Ikinulong ni Vince si Leslie sa kanyang mga bisig para makasigurong hindi na ito muling mawawala sa kanyang paningin. Nasaan ka? Matagal na kitang hinahanap. Bakit hindi na kita nakita mula noon? Bakit mo ako hinayaang magpakasal sa babaeng iyon? Bakit hindi ikaw? Kailangan kita. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Vince bago tuluyang nakatulog, yakap ang kanyang pangarap na babae. Hindi malaman ni Leslie kung ano ang pinakamasakit, yung pasa niya o ang puso niya. Dahil sa nangyaring pananakit ni Vince sa kanya kanina, hindi niya lubos maisip kung ano ang nagawa niyang kasalanan para saktan siya ni Vince ng ganito. Dahil sa suot niyang kalahating manggas, ay direktang bumaon ang mga daliri ni Vince sa kanyang braso. Napansin niya ang mapupula at nagpa-violet na marka na iniwan ito sa kanya. Kahit sobrang sakit ng katawan niya, still, she felt as if he was hurt her, rather emotionally, more than physically. Paano niya nasabi ang mga walang awang salitang iyon sa kanya kanina? Ganun ba talaga ang tingin nito sa kanya? Isang babaeng pangit at kalapating mababa ang lipad. Paano nito nalaman kung gaano siya kapangit o kung gaano siya ka-gold digger? Hindi naman ito tumitingin sa kanya simula nang ikasal sila. Hindi alam ni Leslie kung iiyak ba siya o hindi. Deserve ba ni Vince ang mga luha niya? Patuloy siyang nakatingin sa salamin at tinatanong ang sarili. No, hindi siya karapat-dapat na iyakan. Inatake ng migraine si Maria kagabi, kaya sinabihan siya ni Leslie na uminom ng gamot at matulog ng mahimbing. Madalas pumasok si Vince sa bahay ng late, kaya inaasahan niya ito. Ngunit hindi alam ni Leslie na magiging ganito ang gabi at magbubukas siya ng pinto sa isang lasing na si Vince. Hindi man lang namalaya ni Vince na siya ang nagbukas ng pinto. Ang buong akala nito ay si Maria ang tumulong sa kanya papunta sa kanyang silid. Ngunit nang tingnan siya nito, ay sakalang nito napagtanto na hindi siya si Maria. Iba't ibang emosyon ang bumungad sa mga mata ni Vince. Nagulat si Leslie nang makita niya na napakasaya ng mukha nito habang nakatitig sa kanya. Pakiramdam ni Leslie ay tumatagos ang titig na iyon sa kaluluwa niya. Hindi niya maintindihan ang mga tingin na iyon ni Vince sa kanya. Nalilito siya. And that kiss, nawala lahat ng katwiran ni Leslie pagkatapos mangyari iyon. Sa parehong araw ay ipinaramdam sa kanya ni Vince ang pinakamagandang pakiramdam at ang pinakanakakaawang karanasan sa kanyang buhay. Ang simbolo ng damdamin ay nakita niya sa mga mata ni Vince at naramdaman niya ang init na mga halik nito na parang nananabik sa kanyang mga labi.
Sa kabila ng mga nangyayari sa kanila, ay nakaramdam si Leslie ng puwang sa kanyang puso nang marinig niya ang mga katagang binitiwan ni Vince. Ang pagmamakaawa nito sa kanya na huwag siya ulit iiwan. Napaka-delusional ng lahat ng narinig niya mula dito. But then, the reality slapped on her face. Dahil hindi siya ang gusto ni Vince. Akala ni Vince ay ibang babae siya. Ang puso nito ay pagmamay-ari na ng iba. Paano nangyari na ang mga salita nito ay tila humahaplos sa kanyang damdamin sa kabila ng pagiging malupit nito sa kanya sa totoong buhay? Masakit isipin na ang mga emosyon na ipinakita nito sa kanya ay para pala sa ibang babae. Lingid sa kaalaman ni Leslie na siya talaga ang babaeng pinapangarap ni Vince Lasenza. Biglang naisip ni Leslie na ang lalaking kanyang pinakasalan ay merong ninanais at minamahal na ibang babae at siya ang humarang sa daan. Ang lahat ng ito ang nagbigay ng linaw sa kanya kung bakit kinasusuklaman siya ni Vince. Kung talagang may mahal siyang ibang babae, bakit hindi niya ito sinabi sa kanyang mga magulang? Medyo nakukonsensya si Leslie nang maisip ang mga bagay na iyon. Kagabi ay nakita niya ang naiibang side ni Vince. At ito ay ibang-iba sa Vince na nakilala niya. Isang tao na hindi mahirap mahalin. Noong araw na nakita siya ni Leslie sa araw ng kanilang kasal, ay naisip niyang ito ang lalaking gusto niyang maging asawa. At umaasa siya na ganun din ito sa kanya. Ngunit hindi nangyari ang inaasahan niya. Dahil sa lasing na kalagayan ni Vince, ay tinawag nito ang kanyang asawa na isang bitch. Masakit marinig ang salitang iyon. Hindi siya naghihintay na mahalin siya ni Vince. Naramdaman niya kung gaano kamahal ni Vince ang babaeng binabanggit nito, kaya patuloy nitong sinasaktan ang sarili. At ang lahat ng ito ay nagsimula noong ikasal sila. Bago pa sumikat ang araw, ay bumangon na si Leslie sa kanyang kama. Hindi niya alam kung bakit pinilit niyang iwasan na muling maisip ang mga yakap ni Vince dahil alam niyang hindi na ito mauulit. Noong gabing iyon ay matagal na tinitigan ni Leslie ang mukha ni Vince bago siya lumabas sa kwarto nito. Napakagwapo niya. Lahat ng parte sa mukha at katawan nito ay halos perpekto. Hinawakan niya ang mukha ni Vince habang mahimbing itong natutulog at nagtaka siya ng ilang sandali. Ito ang lalaking pinakasalan niya, ang kanyang asawa, at ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng malapitan. Kinailangan niyang maging maingat para makaalis siya sa pagkakaakap ni Vince sa kanya. Iniikot ni Leslie ang kanyang paningin bago siya tuluyang lumabas ng kwarto. Ang napakalaking kwarto ni Vince ay may disenyong panglalaki na nababagay sa pagkatao nito. Nagsimulang sumikat ang araw nang bumalik si Leslie sa kanyang kwarto at kahit anong gawin niya ay hindi siya dinalaw ng antok. Kahit sinaktan siya ni Vince ay baliwala ito sa kanya. Mas nangibabaw sa kanya ang mga yakap at haplos nito sa kanyang katawan. Anong nangyayari sa kanya? Kinaumagahan, bago magising si Vince, ay nagpasya si Leslie na kausapin si Maria. Manang please, wag mong ipaalam sa kanya na ako yun. Alam kong magtatanong siya. Basta, huwag mo na lang ipaalam sa kanya ang tungkol sa akin. Alam ni Leslie na mas magagalit ito sa kanya kapag nalaman nitong umakyat siya sa kwarto nito. At lalo itong mamumuhi sa kanya kapag nalaman nitong hinawakan niya ito at natulog siya sa mga bisig nito. Sigurado siyang muli na naman silang magkakagulo at ayaw na niyang maulit ang masamang karanasan sa kamay ni Vince. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.